krimen, maghain siya ng demanda. Yan. Kami nga po sa Citizens Crime Watch, wala naman kami sa gobyerno, hindi naman kami sumasahod sa gobyerno. Nagde-demanda kami kapag tingin namin may krimen. O so hinahamon ko po si Auntie Claire. Yan, Auntie yan. Claire, ikaw na magdemanda at magharap tayo sa hukuman. Kung talagang naniniwala ka dyan sa pinagsasasabi mo na may large-scale estafa, ay di magdemanda ka. Katungkulan mo yan bilang public official. Ngayon, pag hindi ka makapagdemanda ng large-scale estafa, kamote ka. Kapirmahan na yan. Signature campaign. So, Magbabago ang suporta namin sa'yo. Inyo, Kaya tatayo titindig para sa'yo. Di kami naman. Sana po makapagtanong naman ako sa inyo. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung dalawang testigo kung sino po yung sumasagot? Kasi po kung nagtatanong ang isang katulad namin at dinidirekta yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, di ba? Gusto magtanong do sa ating dalawang bagong witnesses, no? In relation to the Diskaya Romualdez issue, then we'll excuse them already. Mr. Chair, gusto ko sanang magtanong lang sana sige, kung go ahead. papayag ka. Of course. Yung tungkol doon sa Tamarid House sa South Forbes, yung binabanggit mo kanina, di ba? Kung ano yung message ni former President Duterte, ay kahapon mga karamihan ng pinag-usapan namin mga family matters. So kanina tinanong ko siya at sinabi niya na ang message niya raw ay mabuhay ang Pilipino. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Impeachment ni Bonget pati buong kay BP Sara. Si Soto ang papalit? Nako, yan pala ang plano. Ayon dito sa balita na ito. At ito nakakapagtaka. Bumabatikos ka sa Pangulo tapos tumanggi ka? Ano ka? Nanloloko? Malakas kang bumira eh. 'Di ba? Minumura mo pa nga eh. Tapos ito hindi na ako naniniwala sa iyo, boy. Sa TikTok ka lang nagpalakas. Oo, malamang. Ngayon parang ewan ko ha. Kayo na humusga dito sa makikita nyo mamaya. Talagang matindi rin pala ito, no? Sa bagay, kasama sa mga bayan-bayan eh. Atty. Topacio hinamon si Claring, nakasuhan si Representative Libiste. Magkasuhan sila. Kung saan tatagal itong si Claring dahil ito bilyonaryo ito si Kong Libiste. Di ba? At Representative Eris tinawag na basura ang impeachment laban kay Bongbong. At nagkapirmahan na ha. Naku, ito na yung hinihintay. Pag lumabas yung mga papel at dokumento na yan, sigurado. Sigurado na. Pwede yang ilaban. Pwede yang ipakita. Pwede yan. Kasi yan ang gagamitin para makauwi na si Tatay Digong. At pwede rin gamitin yan. Saan? Kilala nyo naman Kung nababalitaan nyo, ang tawag sa kanya ay Ano? Gumagamit na pinagbabawal na candy, di ba? So, pwede yung gamitin yung mga pirma-pirma ng taong bayan na yan. Simulan natin dito. At BP Sara magsasalita patungkol sa usapin sa dahig. Impeachment, ay gisang patibong. Ayon yan, kay Robin. So, alamin natin ngayon. Pasok natin to. Ito na. Pasok mo. At mukhang babaliktad na si Congresswoman Jinky Luistro. Hala? Pero parehong mapapatalsik sina Vice President Sara at BBM, tiniyak ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro na kayang-kaya ng Kamara na sabay na hawakan
ang mga impeachment complaint Mm. laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang posibleng ihain laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam nitong Lunes, sinabi ni Luistro na buo ang kanyang tiwala sa kakayahan ng mga miyembro ng House Justice Committee Talaga na lang, gampanan ha? ang kanilang tungkulin kahit pahigit sa isang impeachment case ang kanilang haharapin. Talaga? Aniya, malaki ang tiwala ko sa mga miyembro ng Justice Committee. Magagaling ang mga miyembro nito. Kaya kumpiyan Magaling saan? Oo, nagtatanong lang ho. Magaling saan? Sa kampi-kampihan. Baka maniwala pa kami. Pero kung usapin, kung totoong tagalitis, dapat pantay, walang kinikilingan. Kaso nga lang una pa lang sablay na di ba? Ilang congressman na nagkampi-kampihan at pumirma sa impeachment ni BP Sara. Doon pa ba may maniniwala sa inyo? Diyos mo yun naman, oh. sa ako. Dagdag pa naman babatas, hindi anya issue kung iisa o dalawa ang reklamong impeachment na kailangang pag-aralan ng committee. Dagdag pa niya, isa man o dalawa, kumpiyansa akong kayang gampanan ng Justice Committee ang tungkulin nito. Kung dalawa ang i-entertain ng Kamara na impeachment case, ibig sabihin ay baka naman may plano ang Kamara na sabay patalsikin si Vice President Ayun. Sara at si BBM na lalong Doon na, malamang. Pwede. Diba? Pwede yung iniisip, ganito Kasi meron tayong nabalitaan kahapon. Nagsasaya yung mga, alam niyo yung mga sama-sama mga taga mountain. Sigaw sila, kulong na yan, mga kurakot. Anak ng bugi. Sino kaya ang kurakot? Bakit yung sinasama si BP Sara? Baka may plano. Kaya na-analyze ito ng isang magaling na political analyst na ang sabi niya, uunahin si BP Sara, pangalawa, si Bongit, at sila ngayon ang pwesto. Diyan kayo nagkakamali. Hindi kayo kakampihan ng taong bayan. Hindi kayo gusto ng taong bayan. Sukang-suka na sa inyo ang taong bayan. Wala pa ba rin kayong pakiramdam? Yung mga bayan-bayan na yan. Andyan si Dilimaw, andyan si Virus, andyan si Trangaling. Kung sino-sino nakita ko dun hanapin ko yung video maya-maya. nagpahinala sa mga Hanapin natin. netizens ang post ni Cusetio. Ano daw yun? Ipapa-impeach si BBM. Ipapa-impeach sabi na si Sara. So si Soto ang presidente natin. Wala apari hanggang hulo, ngunit napakahina. Ganito ilarawan ni House Senior Wait. Sino? Si Tuta. Magbe-presidente Walang... Mahina nga Diba? Saka mahirap magkaroon ng komedyanteng presidente Baka tawa lang tayo ng tawa. Hanggang dulo ng termino, tawa ng tawa. Mula apari, bugok ka na. Wala nang kwenta ang iyong serbisyo. Ikaw na lang ang naniniwala sa iyong kalokohan. Yoko. Deputy Minority Leader at Caloocan City Representative Edgar Eris ang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at iginiit na madali umano itong mababasura sa Kamara dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa panayam sa The Big Story ng One News, sinabi ni Eris na kulang sa dokumento at sapat na detalye ang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus, kaya't mahihirapan itong pumasa sa masusing pagsusuri ng House Committee on Justice. Kita nyo, mga paandar lang pala nila. Ibig sabihin, abogado pala ito ni Kwakwak. Ito nag-file na impeachment. Kita nyo na. Pati ba naman yung mga ganyan ini-script na nila, Para lang may masabi na may nag-impeach. Ang iniintay natin, mag-file ang Duterte Youth. Kasi sila yung una, pero hindi kinatigan ng Kongreso Duterte Youth, asan na kaya? Ituloy nyo na. Ayan ang pagkakataon nyo.
Bakit, yung Makabayan Black, magpa-file na rin daw. Kailan? Oh, damihan nyo na, mga 10 file para pag yung isa hindi umabante, may pangalawa, may pangatlo, may pambente. Ganun lang. Kung isa, dalawa, tapos wala na, mukhang scripted nga lahat. 'Di ba? Mukhang ano to, ginagawa nyo na kami ng kwento para 1 taong kwentuhan na naman to. 1 taong kwentuhan, ubos ang budget. Mangungutang pa. Ito nyo. 'Di ba? Sabagay baka pagbigyan na raw, patapos na raw ng termino Babawi-bawi naman daw. Diyos ko po, hindi na kayo naawa sa Pilipino. Pinagnanakaw nyo na lahat. Ayon kay Aries, may ilang alegasyon sa reklamo tulad ng gross negligence, kaugnay ng unprogrammed appropriations na maaaring pag-usapan sa teorya, ngunit hindi ito uubra kung walang kumpleto at malinaw na papeles. Git na mambabatas, kailangang isa-isang ilatag ang mga partikular na budget item na tinanggal sa National Expenditure Program noong 2023, 24 at Yun ang 25. Pati ang konkretong ugnayan ng Pangulo sa sinasabing kapabayaan. Yun. Dagdag pa rito, ibinigay Ito pa ha. Isama na nila yung mali-maleta kasi nadawit ang pangalan nito 'Di ba? Nagtataka tayo sa Blue Ribbon, bakit hindi imbestigahan? Yun lang, nakakapagtaka. 'Di ba? Ilang tao na nagsalita, nagtutugma-tugma. Si Orly Gutesa nagsalita. Nagsalita din si Saldico, di tumugma. 'Di ba? Wala Kaso nga lang, bulag pipibingi ang Blue Ribbon. Aray ko, kawawa Pilipino. Gutom na, niloko pa. Ito, boss, may lumapit daw sa kanya. Na-impeach si BBM. Di ba binabatikos mo si BBM? Ano ang sagot mo? Umayaw ka raw, sabi mo? Pumasok yung Oh. 2026. Tingnan nyo Merong lumapit na individual at ilang grupo na nagtatanong, Kung Eli, ikaw ba ay bukas sa pag-i-endorso ng impeachment complaint? So ang sagot ko, wala pa naman akong kopya nung gusto nyong ipa-endorso. How can I endorse something that I do not know? So yun ang sagot ko sa kanila. pala. Kasi ang tono ay ako, parang ang gusto nilang palabasin ako magcha-champion ng impeachment complaint Sagot ko Pwede sa naman, kanila. kasi ikaw yung bumaboses lagi Di ba? Kung tatanggihan mo at ayaw mo. Di ba? Anong papel mo? Nagboboses-boses ka pa dyan. Binibira mo si Bungekngek tapos wala ka naman palang, Hindi ako magiging kasangkapan ng kung ano man yung mga ulterior motive ninyo o mga political motive ninyo patungkol dyan. Pero kung meron yan, kung meron mang impeachment complaint, timbangin natin according to its merits. Ano ba yung laman ng mga impeachment complaint niyan? Sadly, walang dumating sa akin na hard copy o walang dumating sa akin na kompletong kopya ng yun naman anumang pala. impeachment complaint. Itong sinampa in-endorse ni Representative Jet Nisa, hindi ko pa rin siya nababasa at naaaral. So, meron, I confirm na may mga lumapit at kumausap, individual and groups. But I declined on the basis na pina-endorse agad ako, hindi ko pa nga alam Para Pero sa sarili mo, kasi ikaw yung bumaboses lagi, di ba? Sabi mo, mga kurakot. Ilang taon na yung hindi maayos yung pagbito ng budget. Di ba? Yun ang laging bukang bibig mo boss, amo, manager. Ngayon, ang tanong namin, bakit hindi mo simulan din? Di ba? Kailangan mo pang hanapin kung ano yung merits. Mabigat na merits na sinasabi mo. Ikaw alam mo kung ano yung merits na meron sila. Mabigat na akusasyon na meron sila. Kaya pwede mong simulan. Kaso tinanggihan mo na Ayun lang, nawala na tiwala ko sa'yo. Next time na lang ulit, boss. Kala ko, kakampi ka Oo. Doon ka lang pala sa manggagawa Hanggang ngayon, sabi mo, sinabi mo pa sa video mo, hindi ka titigil hanggat hindi mo makuha yung panalo sa manggagawa. Ngayon, umuusad pa ba, boss? Araw-arawin mo kaya, manggagawa. Natatanong lang, papag-usapan lang. Pero boss,
Papabilab mo kami pag dinediretso mo tong complaint. Oo. Wag yung wag puro TikTok, puro ngaw-ngaw sa TikTok, boss. Oh, sabi ni Aling Ledesma, gawin mo yung nararapat kasi ikaw yung bumoboses eh. 'Di ba? May mga mura-mura pa nga eh. Doon nga kami bumibilib sa'yo kasi minumura mo sila eh. Tapos ito, tatanggi ka. Wag naman sa susunod. Attorney Topacio, hinamon si Claring na nako po, eto magandang usapin. O natin kay Yusek Claire Castro, abogado naman siya. At sabi niya, magaling siya, no? Siya lang maghain. Bakit hindi siya maghain? Siya ay isang public official. Kung sa tingin niya may krimen, maghain siya ng demanda. Yan. Kami nga po sa Citizens Crime Watch, wala naman kami sa gobyerno, hindi naman kami sumasahod sa gobyerno. Nagdedemanda kami kapag tingin namin may krimen. So hinahamon ko po si Auntie Claire. Yan, Auntie yan. Claire, ikaw na magdemanda at magharap tayo sa hukuman. Kung talagang naniniwala ka dyan sa pinagsasasabi mo na may large-scale estafa, di magdemanda ka. Katungkulan mo yan bilang public official. Ngayon, pag hindi ka makapagdemanda ng large-scale estafa, kamote ka. Kamote ka Dito pala. lang sa naging kaso po ni Congressman Leandro Leviste laban po dito kay Yusek Claire Castro. Ang ilan po ay nagtatanong bakit hindi po walang kulong kundi pera lang po yung pananagutan ni Yusek Claire dito po sa naging isa ng pangkaso o civil libel ni Leandro Leviste. Salamat po sa tanong ninyo. Ano po? Unang-una ay ang gusto lamang po kasi ni Congressman Leandro Leviste ay ma-vindicate o at maibang puri yung sinira na reputasyon niya ni Naku po, nawala po tayo, Naputol, nawala po naputol. ang linya ng komunikasyon ni Okay, Attorney Ferdinand Topacio. Balikan po natin yan, kaugnay pa rin po yan doon sa civil libel na isinampa po ni Congressman Leandro Leviste laban po kay Yusek Claire Castro kamakailan. Balikan lamang po natin yan. Samantala, dito muna tayo sa presyo naman o sa toll rates ng NLEX. Naku po, nagsisimula na po ngayong araw ang pagtaas ng toll rates sa North Luzon Expressway o NLEX. Ang karagdagang toll rates, particular na po dyan po sa open system sa Balintawak, Caloocan, Mindanao Ave hanggang north ng Marilao. Ang class 1 po vehicles. Unang pagpapaliwanag ko po kanina, ang gusto lamang naman po ni Congressman Leandro Leviste ay maibamong puri o maiangat ulit yung pag-aalipusta po at pagyurak sa kanyang magandang pangalan ni Yusek Claire Castro. Noong sinabi nito at sinagundahan niya yung sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na yung prangkisa ay parang ninegosyo niya, meaning si Congressman Leviste, at nagkaroon pa po ng mga pahayag na para bagang sinasabi pa na gumamit ng impluwensya ang pamilya ni Congressman Leviste upang makuha po yung prangkisa nung panahon ni Pangulong Duterte. Opo, mas madali ho bang maabsuelto o madepensahan ng respondent kung may kulong po kasama doon sa kasong isinampa po ni Congressman Leviste? Yari ka, Claring. Actually po, ang elemento po na kailangang patunayan ay pareho rin po sa criminal libel or cyber libel. Unang-una, yun yung nga pong paninirang puri. Pangalawa, yung ito ay isiniwalat sa maraming tao sa pamamagitan ng pagpapahayag either sa traditional media or sa internet. Number 3, nakikilala yung inaalipusta. At number 4, may mali siya. Ngunit, ito pong civil libel, ang kinakailangan lamang po rito ay tinatawag na preponderance of evidence. Kung baga sa percentage, kung ikaw dito sa civil case ay naka 51% na, samantalang 49% naman yung kabila, ay panalo ka. Sa criminal case po, ang quantum of evidence ay yung proof beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, mas mabigat po
ang iaatang sa iyong responsibilidad ng hukuman na mapatunayan mo bago po ma-convict sa criminal case. Nako. Opo. Marami din po nagtatanong, attorney, kung bakit si Yusek Claire Castro lamang at hindi po kasama ang ombudsman o itong DOE secretary na multa po sa kanya. Hinggil nga po dito sa kanyang kumpanya. Unang-una po, yung tungkol po kay Ombudsman Remulla, ay hihintayin pa po natin yung sinasabi niyang iimbestigahan si Congressman yung pag-aakala na Nawawala yung phone coverage, no? Ay, nako. Dito tayo mapunta muna sa reklamo, ha? Parang basura lang na complaint ito eh. Ayon yan dito ha, reklamong basura. Tinawag na basura ang impeachment complaint. Oo, ayon kay Kong Eris. Meta sa ilang kongresista ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa Yan. ng sa balita, si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit hindi kumbinsido mga congressman na uusad ang reklamong ito? Jiggy, diretsahan ngang tinawag na basura ni Caloocan 2nd District Representative Egay Erice itong impeachment complaint na inihain nga ni Attorney Andre De Jesus laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Lalo't puro news articles lang umano yung ibinigay na ebidensya ni De Jesus. Giit nga ni Erice kailangan ng maraming dokumento para patunayang konektado ang Pangulo sa pagkakaaresto nga halimbawa ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala rin daw matibay na ebidensya para sa iba pang inilatag na grounds for impeachment ni De Jesus, gaya ng umano'y pakikinabang ng Pangulo sa flood control kickbacks at pagkakaroon aniya ng Pangulo ng drug addiction. May agam-agam din si Erice kay De Jesus at sa nag-endorse ng kanyang complaint na siya Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Narito ang pahayag ni Congressman Erice. Yung sinampa niya na impeachment complaint ay basura. Yeah. 15 pages na walang mga ebidensya kundi mga news article. Nako po. At Wala palang sa tingin ko kwenta yun. ay hindi ito wala ito sa forma at walang substance yung kanyang i-final na impeachment complaint. Nahihiwagaan ako, especially with the endorser. Tahimik lang kasi si Kong Jeff. Nagulat na lang ako siya yung nag-endorse, and he's identified with the Garcias, who are known stalwarts of the national of the NUP. At yung NUP mismo, sinabi nila na hindi sila papayag sa mga impeachment laban sa Pangulo. Kita nyo na. Ibig sabihin, pakana Sige, lang para yan. naman kay Pakana. House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, mahina ang reklamo at malabo pa itong umusad sa Okay, plenaryo. ano na? Mabigat na usapin daw itong impeachment kaya hindi ito ituturing ng Kamara bilang isang press statement o partisan maneuver. Hinihingi daw sila ng substance o laman at itong ang kasong ito pansin nila wala raw nito. Jigit. At Marian, anong sagot? Nakikita nyo na, wala nang laman. Basta sa amo nila, ano? Tsaka yung una nag-complain, wala rin laman yung mga hinihain. Walang ebidensya, news article. Ang problema nito, pagdating kay BP Sara, sasabihin nila malaman. Anong yung problema ngayon dyan? Si BP Sara naman didikdikin nila dyan. Dito ng complainant na si Attorney De Jesus dito sa reaksyon nila Congressman Erice. Jiggy, para nga kay Attorney De Jesus nag-iingay lang itong si Congressman Erice pero hindi raw siya nababahala sa mga sinasabi nito. Mariin din niyang itinanggi na inihain nga niya itong reklamo para i-trigger yung 1-year bar rule. Narito ang kanyang pahayag. I specifically, expressly, categorically, and absolutely deny that this is motivated just for the purpose of triggering a ban. But these are valid, legitimate grounds that have been raised. Wala. Iba-iba na yung sinasabi mo, boss. Nalilito ka na. Baka nga pwede. Para hindi halimbawa, nabasura ka agad. 1-year bar na.
Galing ng taktika nila. Huli kagad, booking. Planong impeachment, pagkatapos wala na. Hindi na uli pwede ma-impeach. Hintay na uli ng 27, tapos ang termino. Wow. Huwag kayo gagawa ng hindi kayo mabubuking. Oo, kilala kayo ng mga ibang politiko eh. Alam nila yung mga galawan na yan. Si Kong Erice, kita nyo, alam nyo walang sustansya yung hinain nyo. At kayo ay abogado. At grupo kayo ng, yun nga, sinabi niya, NUP. At parang may nagsabi rin, parang nabalitaan namin na abogado kayo ni Kwak-Kwak. Ano ba talaga, boss? Ano ba yung, ano to? Isang magandang kwento ba to o isang pangit na istorya? Oo, mas maganda dito, mabalitaan nyo, nagkapirmahan na. Pag itong pirma na ito ay gamitin, naku sigurado, impeach talaga. Di ba? Impeach. Tayo sa loob. Yan natin yung Kapirmahan na yan. signature campaign. Di mapapago ang suporta namin sa'yo. Nyo, Kaya tatayo titindig para sa'yo. Di kami naman. nakakayak, no? Yung tugtog. Yung mga kababayan natin, talagang lumalapit na talaga sila para makauwi si Tatay Digong. So inabot na tayo ng gabi, dilim ulit. Kaya kahapon sa Recto, inabot tayo ng dilim. Ngayon po, sa labas ng Dolomite Beach. So silip na tayo sa ongoing signature campaign po. By the way, pakita ko lang sa labas ng Dolomite Beach. Sobrang daming bus. Ayan o. Ayan. So galing tayo sa loob kanina. Grabe daming tao since araw po ng linggo ngayon. Daming tao. Yung mga nagsasabi na pangit ang Dolomite, o lalo na yung makapal ang muka. Eto, dinudumog ng ating kababayan. Ngayon mo sabihin na hindi maganda yung ginawa ni Tatay Digong. Ayan, may foreigner pa. Ayan, dalawa. Diba? Dinudumog ng foreigner at ating mga kababayan. Dati, hindi pinapansin yan. Bulok-bulok, bahong-baho. Tambak, toneladang basura. Hindi pinapansin ng ilang presidenteng dumaan. Tatay Digong, pinaganda. Sasabihin mo, walang silbi, mga buwisit ka. Buwisit ka, makapalang mukha mo. Ang pangalan mo, taga Bicol ka, di ba? Daming tao. So, yan po yung naganap na pirmahan. Yan po ay tutulong o dokumento na para mapauwi agaran si Tatay Digong. At bukod doon, siyempre, kung yan ay gamitin laban dito kay Bungakngak, for sure, maganda sa maganda. Maganda sa maganda, sigurado, impeach ka talaga, wala kang kawala. At dito tayo, kay BP Sara, minsan, oo nga pala, booking nga pala itong si Tocson. Panoorin natin na-booking. Kung bakit, sino ang nagpatanong, siya ang sumagot. Alamin natin Senador Marcoleta, pasok. Chairman ng Blue Ribbon na nakatakip ang kanilang muka, yung dalawang Yan. pinibini na di umano ay mga staff ng nagre-renta doon sa bahay na pag-aari ng isang tao. Meron ba kayong napansin doon nung ako'y nagtatanong sa kanilang dalawa? Sana po makapagtanong naman ako sa inyo. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung dalawang testigo kung sino po yung sumasagot? Kasi po kung nagtatanong ang isang
katulad namin at dinidirekta yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, di ba? Gusto magtanong doon sa ating dalawang bagong witnesses, no? In relation to the Diskaya Romualdez issue, then we'll excuse them already. Mr. Chair, gusto ko sanang magtanong lang sana Sige, kung go ahead. papayag ka. Of course. Yung tungkol dun sa Tamarid House sa South Forbes, yung binabanggit mo kanina, di ba? And then you were asking for some parang leeway in terms of a few days para i-vacate ninyo because you're not yet ready with all the things that you need to move out, di ba? Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? Your Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner mismo, but we are... I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Magsaysay Ho. And you were there as what? Staff ng tenant. May tenant kasi si Doris Magsaysay Ho Alam ni Tok, sila no? nakatira, sila yung staff. So nung nabenta, existing pa yata yung lease contract, so hindi sila umaalis. Pero pinipilit silang umalis ng bagong owner. And allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi mo kanina? Yes. At referring to Diskaya. No, let's based on documents, Sabi, no? yung bahay naibenta sa isang corporation, Golden Peasant Holdings Corporation. Incidentally, the major stockholder, also used to sit in the board of at least 2 corporations associated with the former speaker. Ito yung Benguet, no, Corporation. I think mining yata ito. Yung isa yung may joint venture sa ABS-CBN. Dito yung pangalan. Teka. Romualdez something. So, and another one, I think Mark Venture something, at saka treasurer siya doon sa, yun nga, yung media company owned by Romualdez, kasi Romualdez Media something na may... Ang nagtatanong yan, tinatanong, di ba? Pwede kayong magtanong. Tinatanong ni Senador Marcoleta yung witness. Ito na sumagot si boss. May joint venture sa ABS-CBN. So, yun ang association. So, no, we're not trying to implicate the former speaker. Hindi tayo nagtatarget dito. Dumating lang sa ating attention, but we cannot disregard because sabi ko nga, there were persistent reports na... Hindi daw tinatarget. Talaga wala kayong balak i-target kasi ayaw yung imbestigahan. Ngayon pa nga lang, pinagtatanggol nyo. Tignan nyo na. Ang initial information nga sa pangalan ni Diskaya na or kay Diskaya na ibenta. So it appears now na hindi totoo kasi ang naging role lang allegedly ni Carla Diskaya, yun nga, dumating siya doon February or January at sinasabihan sila, umalis na kayo dyan. So yun lang ang pinagtataka natin. So hindi naman ito enough to implicate or to implead the former speaker. But, this is something that DOJ or the Ombudsman or the Ombudsman can follow through. We are only providing a lead for whatever it is worth. Yun lang ang purpose dito. Because if you really want to go after the so-called, sabi nyo nga, wag yung sapsap at saka mga dilis. Hanapin yung malaking isda. And this is the direction that we are taking. Talaga ba? But I repeat, hindi ito enough. Itong information is not enough to... Binawi rin. Anak ka ng bugi. Wala na tayo dyan. Ano ang enough sa inyo? May nagbabanggit na nga ng pangalan ni Balulong. Diba? Tumutugma-tugma na ngayon. Ilan na? Curly Diskaya, Orly Gutesa, Saldico. Tumutugma-tugma na. At doon pa sa dalawang witness, ano pa? Hindi pa enough na ebidensya para idamit ang boss nyo? Ganon? To implicate
not even implicate the former speaker. Kita niyo. This is just, we may just consider this as a lead kasi merong connection. But of course, dininay naman ni Carla Diskaya, so let's leave it at that. So with that, I would like to ask your permission to excuse the two ladies. Meron pa? Sige, okay. Thank you for the explanation, Mr. Chair. Ano masaklap, no? Talagang ang tinatanong, pinagtanggol talaga ni ano. Bibi Sara, ano ang atin? Ayan. Kung ano yung message ni former President Duterte, kahapon mga karamihan ng pinag-usapan namin mga family matters. So kanina tinanong ko siya at sinabi niya na ang message niya raw ay mabuhay ang Pilipino. Maraming salamat po. Ayan, hanggang sa muli, ayun lang pala yun. Akala natin mahabang video. Kaya umabot ka dito hanggang sa muli. Paki-like and share. Bye-bye!